Hello guys, for today's video, tayo ay magchichikahan lang about dogs. So, bilang isang fur mom, fur parent, tayo po ay talaga naman ang in charge sa kanilang mga needs. So, like for example, sila ay nagugutom, pakakainin mo sila. Sila ay nauuhaw, paiinumin mo sila. So while nagchichikahan tayo, ang ating camera ay nasa kanila lang para naman kahit papaano ma-entertain tayo sa ating mga pag-uusapan. So, ayan na po, yun na nga, paiinumin nyo sila. Kailangan laging may fresh water dyan sa tubigan nila para anytime pwede silang uminom. So, syempre pag kumain sila, papupupuin mo naman sila. So, after nilang magpupo, syempre dadakutin mo yun. Pipick upin mo lahat ng kanilang pupo. Kita mo, nag-form, na pumwesto pa sila ng line, no? Diba? Yung ganyang kakukyut na mga alaga ay talaga na mga nakakapag-uplift ng iyong mood. So, nandun na tayo sa pupo. Siyempre, pipick upin mo lahat yon. After mong pick upin yon, siyempre, tatapon mo yon. So, kami, ang pupo nila, tinatapon ko sa aming toilet bowl. So, yun po ang aming pinakatapunan. Pagkatapon ko doon, nilalagyan ko na lang din ng soap and a little bit of chlorine para siyempre ma-disinfect. So, kasi kung iipunin pa namin yung pupo nila, para itapon sa basurahan ay medyo mangangamoy. So, yun ang aming way para i-dispose ang kanilang pupo. So, natapos na tayo sa pupo. Siyempre, yung kanilang mga beddings naman, di ba? Yung mga tutulugan nila. Siyempre, kahit papaano, lagi mo yung dapat nililinis. Lalaban mo yung mga beddings. So, ganun karami yung responsibilities na kakaharapin mo kapag ikaw ay may mga fur babies. So, 'di ba, 4 sila. So, yung 4 na 'yan medyo mabigat na po 'yan kung tutuusin. Lalo ngayon, buntis ito. 'Yan si Bailey, ang aming newly adopted na dog. So, hindi natin alam kung ilan ang lalabas sa kanya. So, syempre yung 4 madadagdagan for example ng 4 pa rin, so naging 8 na sila. So, the point is, kung talagang tayo ay stricto sa pagsusupervise sa kanila, may iwasan yung sila ay madagdagan. So, isa sa part ng fur parent ay responsibility na isang fur parent ay talagang strictly supervision. Kung talagang ayaw mo silang ipag-litter, ayaw mo silang magkaroon ng mga puppies, you should supervise them strictly. Lalo kapag nag-hit ang mga female dog. Talagang totally hindi sila pwedeng mag-cruise ang landas. So, itong nangyari kay Bailey sa ngayon, ito ay napakalaking lesson for us na hindi na talaga pwedeng pabayaan ang ating mga fur babies lalo kapag merong hit ang mga female dogs. So, talaga namang napakalaking responsibilidad. Kung sakasakali ito si Bailey ay mga anak, medyo syempre ito yung journey na talaga namang magpapaanak tayo ng dog. Yung mga at least kahit papaano nagre-research tayo para may alam tayo kahit papaano kung dumating man yung time na yon. So, yan ang ating life with fur babies. Pero masasabi ko naman ay napakasaya kung tutuusin ang magkaroon ng mga fur babies. Pero talagang merong kalakip na responsibilidad.
Hindi siya pwedeng cute-cute lang. Hindi siya pwedeng, ay, ang cute-cute naman nila. Yung cute-cute na yun, talagang may kalakip na responsibilidad. Mas maganda nga sana kung sila ay maiwowalk mo sa labas. So, pero dahil sa dami nila, hindi na namin magawa yon. Saka, ang dami rin namin ginagawa. May mga estudyante ako, pumapasok sila sa school. Ako naman, dito sa bahay. So, sila yung kasama ko sa araw-araw. So, hinahayaan ko na lang silang gumala-gala dito sa bahay anytime they want. So, para rin silang mga bata dito na naglalaro, nagrarambulan, kung ano man ang gusto nila, pag napagod, matutulog. Yun, para ka lang din talaga may kasamang mga bata. So, pagka naghaharutan, nagrarambulan, sawayin mo, nakikinig sila. Sabihin mong no, hindi na nila gagawin. Yung salita mo, na-adapt nila habang sila ay tumatanda. Parang nare-recognize nila kung ano yung mali, kung ano yung tama. Pero ang pinakamahirap lang talaga yung time na nag-hit yung mga female dog. Kahit anong sabihin mong no, kahit anong gawin mong pagbabawal, yung mga male dog, mga lalaking dog, baliw. Yun ang siguro yun ang masasabi kong pinakamahirap na part ng pagiging isang fur parent. Yung talagang lagi mo silang pinagse-separate. Syempre, kung maliit yung space mo, talagang hindi mo maiwasan na magtatagpo sila. So, ganun kahirap. Yun yung pinakamahirap na point, yung pagka-hit yung female. So, yun yung pinaka-challenge sa pagkakaroon ng ng mga fur babies. Pagkatapos noon, okay na. Pwede na uli sila magkasama-sama, pwede na uli sila magrambulan, pwede na sila uling magtakbuhan, magkakasama. Pero hanggat may hit yung female dog, hindi sila pwedeng magkita. Hindi sila pwedeng maglaro. Dahil yun yung pinaka delikadong part. Yun na nga, possible magkaroon ng babies na naman. So, yun yung talagang pinaka malaking responsibility. Pero kung gusto mo naman sila ipakapon, okay din. Mas okay din yun. At least hindi ka nangangamba kahit sila ay maghampan ng maghampan, safe sila. So, maganda rin yun. Kaso may mga side effect nga may mga side effect nga daw. So, kung may magagawa ka din lang para natural way na hindi sila magkaroon ng babies, pwede naman. Yun nga lang, strictly supervising talaga sila. Hindi talaga pwedeng isang moment of negligence. Kaya naman kung kakayanin. Oo. Kung talagang ipapatupad mo yung strict na no, hindi talaga sila pwedeng magkita. So, lang yun? 1 month ang itatagal ng ganun. So, after nun, pwede na uli silang magkita-kita. Kasi nasa nasa 3, almost 4 years na rin kami na may dog. Kaya, kahit papano, may alam na rin kami sa mga natural ng dogs. Kahit papano, alam na rin namin kung ano yung mga nila, dapat at hindi dapat para sa kanila. So, kahit papano, experience siya doon na rin. At kami naman ay, ako naman ay siguradong nagagawa naman ng responsibilidad para sa kanila. So, I think kahit papaano, maswerte naman sila compare sa ibang dogs na andun lang sa labas, mainitan, malamigan, magutom na, lahat na. So, compare sa iba, maswerte pa rin naman ang aming mga dogs na alam naman namin kung ano yung amount of love na natatanggap nila from us. So, I'm happy to be a fur parent, but I know na mas challenging pang darating naming time kasi manganganak na nga ang aming si Bailey
Bahala na si God kung paano bago kaming lahat sa ganitong sitwasyon. Sana ay kayanin ng aming mga powers. Tignan mo naman, 'di ba? Makita mong ganyan mga itsura ng mga dogs mo, mawawala agad ang pagod mo. Matatanggal agad ang galit mo kung sakaling ikaw ay galit. Makita mo lang sila, masaya ka na agad, 'di ba? Sila ay mga anghel na may buntot. Walang pakpak pero may buntot. So sila talaga ang mga loyal companions natin na talagang sinend ni God para tayo ay maging masaya habang tayo ay nandito sa mundo. So sila ang ating best friend. Hindi ka nila iiwan, pasasayahin ka nila, tapos sasamahan ka nila kapag ikaw ay malungkot. Nararamdaman nila lahat yun. So, kaya nga sila ay loyal companion. So, sila ay part of the family na talagang dapat nating mahalin at ibigay ang kahit papaanong masayang buhay habang sila ay nandito sa mundo. Kasi maiksi lang din naman ang life nila, di ba? So, why not i-give natin ang the best para sa kanila habang sila ay nandito pa sa ating piling. So, love our pets. Okay? Remember, bigay sa atin sila sila ng Panginoong makapangyarihan para tayo ay samahan at pasayahin habang tayo ay nasa mundong ibabaw. So, that's it for today. I hope naging masaya po tayo sa ating oras habang tayo ay nasa piling ng ating mga fur babies. Super daming lesson ang pwedeng lang ituro sa atin. Makikinig lang tayo sa kanila. Pakikiramdaman lang natin sila at ang dami nating matututunan from them. Thanks for watching. Bye!